Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us. Sabi lang niya, so, plan B, C, D, E, F na? Letters na sa alphabet. Bakit kailangan nila ng plan B, plan C? Panigurado gyud mo ha? Isinare ni Dare to Us itong post ng Philippine Star. Pahayag ito ni Ronald Llamas, political analyst kuno ng mga Dilawan. Sabi niya, Llamas on the possibility of Vice President Sara Duterte's impeachment. Duda ako doon. Alanganin ang impeachment daw. Duda. Parang hindi magmaterialize. Bakit? Duda. Una, papalapit na ang 2028. Kalawa, pababa yung approval rating ng President. Ikatlo, napakahirap ng impeachment ngayon dahil doon sa ginawang ruling ni Justice Marvic Leonen at wala pa silang sagot doon sa motion for reconsideration. Okay. Salamat naman dito kay Ronald Llamas na nagsasabi siya ng totoo sa pagkakataong ito. Bakit alanganin, malabo na ang impeachment habang papalapit na ang 2028 election? Itong mga kongresista ngayon, lalo na mga senador, tinitignan nila sino ngayon yung malakas na kandidato sa 2028. Ang pinakamalakas si VP Sara. Sa latest na survey ng WR numero, 31% siya. Yung sumusunod sa kanya, Rafi Tulfo at Leni Robredo, tigta 13% lang. Diyan layo. So kung ikaw, senador ka, lalo na yung mga re-electionist, bobotohan mo ba bibigyan mo ba ng botong conviction ang isang napakalakas na kandidato pagka-presidente? Playing safe mo na yan. Kaya tingnan nyo nung budget deliberation sa Senate, budget ng OBP. Wala pang 5 minutes, approve ang budget ng OBP. Tapos ngayon, ibinalik pa yung original budget niya. Yung tinapyasan ng mga kongresista, binalik. Anong ibig sabihin nun? Nararamdaman na ng mga lawmakers na the woman to beat sa 2028 is si VP Sara. Kanya-kanyang na yan, kamangan na Kasi alangan na babanggain mo ngayon yung klaro na ang mas gusto ng nakakaraming tao is si VP Sara. Kaya agree ako dito sa sinasabi ni Ronald Llamas na papalapit na ang 2028. Mahirap i-impeach ang isang napaka-popular na Vice President na kakandidato sa 2028. Okay? On the other hand, pangalawa, sabi niya, pababa ang rating ng presidente. Ibig sabihin, kakaunti na ang naniniwala sa Pangulo. Ano yung trust rating niya sa latest survey ng hindi pala WR numero yung Publicus Asia pala. Hindi, tama. Yung Presidential Preference Survey, 33% si VP Sara. WR numero yon. Sa Publicus Asia, trust rating, pinakabagong survey to, I think, December, end of quarter na survey. 31% ang trust rating ni VP Sara kumpara kay PBBM na 15% lang. Kumpara mo kay Speaker Bujidi na 8% lang. Ay talagang
para mong inuntog ang imong ulo sa matibay na pader, nababanggain mo yung most trusted government official. And then, pangatlo, which is pinaka malakas na rason na mahirap silang magtagumpay sa kanilang impeachment plan is yung ruling ng Supreme Court. Unanimous yung ruling. Mahigpit ngayon yung ruling na yun. Hindi na nila pwedeng i-shortcut. Tingnan nyo, motion for reconsideration. Dinisisyonan? Wala. Pwede naman nilang patulugin. So, ano ngayon ang option nila? Ay di, mag-plan B sila. Plan B, Plan C, Plan D. Tingin ko, kahit ganyan ang pananaw ni Ronald Llamas, itong mga makakaliwa, Akbayan, sina Hontiveros, Sindanya, at mga makabayan black, sina Representative Tino, Rene Co, at saka Ilahio, Sara Ilahio, itutuloy pa rin nila yan. Magsasampa pa rin ang impeachment case. Actually, yung sinampa nilang plunder case laban kay BP Sara sa ombudsman, ginawa nila yon para to drum up awareness na ang BP is manlulustay ng pera ng taong bayan. Pas yung findings ng ombudsman magiging supporting documents nila para sa impeachment na isasampa kay BP Sara. So ito ngayon ang tanong kung makagather pa ng enough votes sa Kamara ang impeachment complaint. Makakuha ba ngayon ng 1/3 ng mga kongresista? Yan ang malaking tanong. Kasi wala naman si Romualdez. I don't know kung may katulad pa sa nangyari noong Pebrero na may kaukulang pundo. Lagay ko, nahirapan na sila ngayon sa pagkuha ng pundo. Ay, nako. So, good luck sa inyong planong impeachment kay BP Sara. Nakahanda na ang bloodbath. Manonood kami ng bloodbath kung sakaling matuloy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. Ano niya ang balay. Sandig na niya ang hero. So, muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. Og muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So, mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So, karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyud. Muna ni ang ilang kahintang nila. Ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang dool silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Ako para nga kuan niptan ang kuan kanang tulo. May mga eskwela nga kuan. Isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade 7 o grade
So insa dayto inyong panginabuhian? Kuan ra pa ng kontraksyon ra ang yang bana wanain magtrabaho na dayon sa panimalay ang yang asawa. So lisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pampalit og bugas. Gakalisod pa gani magpalit og bugas. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo. Among gihatag sa kanhiro. Salamat kaayo.